Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So eto ho, talagang namamayagpag ho ang pangalan ng isang Mayor Leni Robredo sa social media. At ito din po ang nakikita ng ilan sa ating mga opisyal, mapa-Kongres, mapa-Senado. Alam nyo kasi mga ka-action, kung ang taong bayan ang pagbabasihan ang performance o track record ng isang tao, idihamak naman na talagang maganda ang performance at track record ni Mayor Leni Robredo. Proven and tested po yan. Mapa-public servant o mapa-private citizen po siya. Nandyan pa rin siya. Nararamdaman po ng taong bayan ang isang Mayor Leni Robredo, mapa-public servant or mapa-private citizen. Kaya kung pagbabasihan ang performance o track record, walang-wala ho binatbat si Sara Duterte. At kung yan talaga ang magiging mindset ng ating mga kababayan na butante, kung ipairal sa kanilang isipan at puso ang sinasabing performance at track record, talagang panalong-panalo ho ito si Mayor Leni Robredo. Diba? Kaya, kung sakali man, sabi ko nga sa thumbnail, kulang na lang ang matamis na oo ni Mayor Leni Robredo. Kasi kung tumakbo po ito sa 2028 presidential election, talagang, ito talaga ang pinakamabigat na makakalaban ni Sara Duterte. O, ito ho mga ka-action. Pakinggan at panoorin po muna natin itong naging pahayag o reaction ni Senador Erwin Tulfo, and then ang isunod natin si Congressman Edgar Erice. Ito muna si Erwin Tulfo, sunod si Edgar Erice. Panoorin po muna natin. Malakas daw na panlaban kay VP Sara kung magkakaroon ng Leni Robredo, Erwin Tulfo tandem. What do you think of that? No? Isang political analyst po, sir, sa isang interview. Naku, baka napanaginipan nyo lang yun. No, nakakataba po ng puso, pero I don't have plans eh. Whatever it is, yun lang makatalo kahit sino pa man dyan. No, I would say thank you. Pero I'm kind of tired. Hindi pa nga tapos si 2025. Last year, nakita nyo naman, kaliwat kanan ng batikos, demanda sa COMELEC, left and right. Then papasukin ko na naman ito. Nakaroon na naman ng issues. Ayaw na po ng family namin ng gulo. Kaya si Sen. Rafi din, gusto niya po mag-re-election na sa Senate. Ako din po, napag-usapan namin. I don't have plans to run for higher office. Ang hirap pala. I mean, kawawa yung family mo kung ano-ano, mga bashers, etc. Yung mga galit sa'yo. Tapos may mga demanda. Ako kulit pa. Dinismiss na ng COMELEC, paulit-ulit ang demanda hanggang makita sa Supreme Court, dinismiss din naman ng Supreme Court. What if magkaroon ng calls for you? Clamor? Yes. Marami pa dyan. Tignan muna nila. May marami magagaling dyan. I can suggest Bam Aquino, Senadora Risa Ontiveros, marami mga magagaling dyan na mga pwede maging vice ni VP Leni. Siguro pag wala na. Wala ng tao sa mundo. Ako na lang at saka si Madam Leni at saka papayat. Pero for now, ang dami dyan. Ang dami siguro na makikita. Opinion lang po yun ng political analyst. Pasalamat po sa political analyst, pero that's his opinion. Pero no po, we're tired. My family is tired na yung mga banat, mga akusasyon, investigasyon. Kita nyo naman, 2025, kakaliwat kanan hanggang sa nanalo na po ako, dinidemanda pa ako, pinapa-investigahan. So, no. Wala bang bearing yung mataas mong ranking sa nakaraang senatorial elections for you to rethink na baka pwede mong dalhin hanggang VP or presidente? No, wala akong plan. Mahirap. Kahit nasabihin natin nag-number 1 pa ito, with all what happened last 2025, yung kaltuwat kanan, ng atake, banat, kung sino-sino nagdidemanda, mga hindi mo nga kilala, kung sino ba itong tao na ito, dinidemanda ka. The usual na naman siguro yung mga issue na yan, di ba? Na mga citizenship, mga dynasty, etc., etc. Ganun na naman yung hahanapan ka na butas. Well, I would say na thank you po siguro for that political analyst. Maraming salamat po for I'm not interested po, nor my brother Rafi is, he's not also interested.
Marami pa po dyan. Doon po sa kanila sa liberal, marami pong mga magagaling. Tumingin ho muna sila siguro. Sir, sana lang, have you made up your mind who to support for President? VP Lenny, VP Sara? Tingnan ko muna yung mga performance nila. Ngayon, eto naman, ang kay Congressman Edgar Erice. Panoorin at pakinggan po muna natin. Ako sa ngayon wala pa po. Ang sinasabi ng mga kasama namin, mag-organize kami, and hopefully before the end of the year, we can come up with our candidate. Pero sa akin, pananaw, dapat ang isa lang ang pwedeng panlaban kay VP Sara. Walang iba yan, kundi si dating VP Lenny. Yun, kasi walang issue ng korupsyon kay VP Lenny. Kaya lang, magkakaroon ng dalawang school of thoughts yan. Whether we will coalesce with the administration or we will fight alone. Para sa akin, we should fight alone. Bakit? Hindi ibig sa politika, sa experience ko, hindi ibig sabihin ng 1 plus 1 equals 2. Dito, pagka kami 1, tapos pag sumama kami sa administration, ang ibig sabihin nun, negative 1, kaya magiging 0 because of the corruption issue. Ang sinasagot ng VP Sara, yung 125 million na confidential funds at iba pang mga akusasyon. Pero ang dapat sagutin ng administrasyon in 3 years, 1.45 trillion insertions, diversion na napunta sa pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng Pilipinas. Mabigat sagutin yon. Kung kami lang, wala kaming sasagutin ganon, walang issue si VP Sara at si VP Lenny. Magkakaroon pa ng issue yung kampo ni VP Sara kung kasama namin yung administrasyon. Pero kung si Mayor Vice President Lenny ba ay amenable na tumakbo ulit? Ayun ang hindi pa namin alam, pero na titi ako na yung calling for better Philippines will always be in the heart of politicians na may puso na maglingkod sa bayan. But open and willing po kayo to work with other opposition groups? Of course, with other. Yan ho ang nakikita ni Congressman Edgar Erice. Totoo naman po, wala naman talagang bahid na korupsyon. For short, hindi korap si Mayor Lenny Robredo. Kaya yan ang isipin nyo mga kababayan natin. Kung gusto natin maging matino, maging maayos, maging masaya, mapayapa ang bansa natin, piliin ho natin ang maganda ang track record. Ngayon natin nararanasan, ngayon natin nakikita na ang ating mga kababayan at tayo mismo ay pumupunta sa People Power Monument at ipanawagan itong mga di umano sangkot sa korupsyon. Ngayon, pipiliin pa ba natin ang isang tao na alam naman natin na may hinihintay tayo, na hanggang ngayon hinihintay natin ang kanyang kasagutan sa mga di umano na aligasyon laban sa kanya? Pipiliin ba natin ang isang tao na Vice President pa lang, marami na ho siyang marami na hong isinampang reklamo laban sa kanya? Kung matino ho tayo na botante, pipiliin natin ang walang bahid na korupsyon, matino, mahusay, magaling, di ba? Para maipagpatuloy itong sinimulan ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kasi ngayon, si Mr. President Bongbong Marcos ay buong tapang niya talaga na pinapakita sa atin na taong bayan na talagang seryoso ho siya. Seryoso po siya na panagutin itong mga di umano sangkot sa korupsyon. 'Di ba? Kasi kung halimbawa man tumakbo ito si Mayor Lenny Robredo, siyempre, alam na ng maraming tao na kayang-kaya ipagpatuloy ni Mayor Lenny Robredo ang sinimulan na laban ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Kasi si Mayor Lenny Robredo ayaw niya sa korupsyon. 'Di ba? Kaya makakasiguro ho tayo mga ka-aksyon na kapag si Mayor Lenny ay tumakbo at manalo bilang presidente, ay talagang maipagpatuloy niya ho talaga itong sinimulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating sa foreign policy, pagpatuloy niya po yan. Pagdating dito sa mga anomalya sa korupsyon, kayang-kaya ho yan ipagpatuloy.
Di ba? Kaya kung pagbabasihan, performance at track record, kung yan ang magiging pagbasihan natin ng mga botante, panalong-panalo na. Ito si Mayor Leni Robredo. At kung tumakbo po ito, nakikita ko na po in my own opinion, marami talaga o malakas ang magiging makinarya nito ni Mayor Leni Robredo. Kasi ang issue ngayon, corruption. Di ba? Kaya, kung sa track record lang, palong-palo na o panalo na ito si Mayor Leni Robredo. Pero, we will see. Aabangan ho natin yan, mga ka-aksyon, mga kakamping. No? So, yan lang po. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.